Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapay din na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunayan. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok, awag panas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtang na siya. Bring health
health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Aga oras sa Illinois Bantay Radio, alas 7:01 nas bundag. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Sugbo Kabisayano nga Mindanao, tibok kalibutan, kumusta mong tanan? Kinaot ko mga higala nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagpaminaw ni view diri sa Illinois Bantay Radio Cebu. Adlaw karong Martes, pitsa 14 na sa buwan sa Abril, tuiga 2026. Si Phil Ascendente may muhatod kanyo sa mga labas nga mga balita. Ini sa ato, sa kauluhan, sa gawas sa nasod, balita sa showbiz, balita sa paugnat sa kusog, ug weather update. Kadiin
nag-hook up ta sa baga radio station. Naglangkob sa 98.9 Light FM Kahayag, Gihulngan Negros Oriental, 107.1 Rail Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak sa Lutupan, man ang 95.3 DYEG One Heart Radio sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Mapailabot pagkaigala dito sa Mindanao area o ingon man diri sa lalawigan sa Bohol, nag-hook up sa mga programa diri sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Bantay Balita Ngayon Headline. Bantay Balita Ngayon Headlines. O karon sa itong mga headlines, mga dokumento nga pwede nang makuha dito sa 24/7 nga sangang buhatan sa Cebu City Government. Sa police report, 20 ka mga cadets ibubuan og muriatic acid. Sa balita sa kauluhan, excise tax sa kerosene og LPG isuspenso ni Bongbong Marcos. Apil na lang tato ni mong krudo o gasolina. Sa balita sa gawas sa nasod, Presidente Donald Trump giingong di ganahan ni Pope Leo XVI. Sa balita sa showbiz, anak ni Nadia Montenegro giingong mabdus. Aray ko. Aray ko. Sa balita sa paugnat sa kusog, Denver Nuggets ana-ana sa ikatulong lingkuranan, human gilampurnas nila ang San Antonio Spurs. Sa balita sa panahon, kainit gihapon ang Masinati karong adlaw. O itong mga headlines, ang mga magabalita hinikay sa may kabubuton sa The Pride of Alegria, Cebu, and also sa iyang asawa dito sa Masbate City, Mr. Frederick Letihio, pinabagan ni Kinon Siniza. Apan sa dili pa sa asoy sa bagabalita, kining mauga porsyon gihatod kaniyo sabay kabubuton sa Asal Laboratories Incorporated. Adunay mga produkto sama sa Lactoplant Biofertilizer, Gasa Soil Ameliorant, Antica. Diin kining Antica bagahigala Antica Fungicide and Bactericide, Icon Organic Insecticide, PSA Seaweed Sticker, Lactovet Animal Nutrition, Inzumo plus disinfectant and odor control. Kain pa bagahigala ang Acel Biofertilizer. Pagkasana kanunay bagahigala ang paggamit ng mga produkto. Ikan kay kinidagan na kayong testimonya sa nagkadaya bagadapit. Dini sa to lalawigan Sugbo, Dakbayan Sugbo, Ibuok Negros Island, Ibuok Bohol, ito sa Kauluhan, kung man bagahigala diri sa Mindanao area. Umikan kay ni Lambo ang ilang pagpananom, kung nila gamiti og mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated. Lain pang nagpaluyo na to mga kabantay, ang Lactopuffy Food and Supplement. Lactopuffy is a popular Philippine-based probiotic health drink and supplement. Rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy, milk, and molasses, plus vitamins, minerals, and amino acids. Designed to boost gut health,
improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infections, and can be consumed directly or mixed into drinks, but not hot liquids, to preserve the live bacteria. Para sana kanunay bagay galang paggamit baong mga produkto bagay galas sa lactopathy. Pinakatong dunay problema bagay galas panglawas sama sa kidney, rheuma, arthritis. Sakit bagay galang ngipon, ilimugmug lang na nimo. Gani mo po ni ihunad bagay gala sa mga samad bagay kaisunan ang lactopathy. Napamatuda na sa daghan na kayong Pilipino, mga ka-idol, mga kabantay na naggamit ni ini bagay kaisunan na ani mapalit sa nagkadayang mga parmasya. Butika, parmasya, bagahigala. Ini sa dakbayan sa Subo, lalawigan, Subo, Tibuok, Bohol, Tibuok, Negros Island, dito sa Metro Manila, doon man sa Mindanao area. Inquire lang ka mga higala, lactopathy. Pwede po mo makapadeliver sa pinaagi sa Shopee, Lazada, sa door-to-door nga pamaagi baga kay galan. Tanawa lang ninyo ang among FB page, ang lactopathy food and supplement mga kaigalan. Alas 7:09 na sa buntag o karon sa asoy na sa mga balita. Pagpalambo sa Operation Second Chance Center, gitinguha ni Mayor Nestor Archival human sa insidente na 15 ka mga CICL aga ni eskapo atong gamilabay nga adlaw human sa insidente na atong Sabado sa gabi. Diin 15 ka mga child in conflict with the law aga ni eskapo sa Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan, Igadakbayan sa Sugbo. Ibisita ni Mayor Nestor Archival aga mauga pasilidad kagahapo ga adlaw ang mga nakaikas nabalik ra hinoon ayon sa pasilidad sud sa 22 ka oras. Sukad na report ang maong insidente base sa taho sa Cebu City Police Office. Nasuta ni Archibald ang sitwasyon sud sa pasilidad ug nakita sa mayor nga kinahanglan kining palambon aron dili na subling mahitabo nga moikyas ang mga CICL ug aron na padayon ang komunikasyon sa mga CICL ngadto sa ilaga pamilya. Tinguha ni Archibald nga nagbutang og computer sud sa Operation Second Chance Center aron nga posible nga itawag mas mapahugta na usab ang seguridad pinaagi sa pag-review sa security system o pagpaligon sa maganapit nga posibleng silang makaagi. Ipladuhan usab ni Archival ang pagbutang og mga CCTV camera og pagdugang og mga social workers nga magsilbing mother figure sa katusan ka bata sud sa maong pasilidad. Pagkuha sa mga papeles sa gobyerno 24/7 na pwede nang makuha sa dakbayan sa Sugbo. Ipaybaw ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña na sugod karong adlaw mamahimo na nga makakuha sa mga papeles sa gobyerno sama sa police clearance, national ID, civil registry, birth certificate, marriage certificate, death certificate ngadto sa 24/7 one-stop shop na may butang diya sa may second floor sa Cebu Exchange Tower, Salinas Senior Lahog, Igadakbayan sa Sugbo. Way kini sa naandang nga mga regular nga office hours 8 a.m. to 5 a.m. Monday, Friday lang aga transaksyon sa gobyerno na may mutang diya sa nisgutan nga dapit. Alas
Alas 7:12 na sa buntag, mga sakyanan sa Federation of Cebu Transport Cooperatives na nagdagan sa Metro Cebu. Umabot na lang sa 25%. Umabot na lang sa 25% sa mga sakop sa Federation of Cebu Transport Cooperatives FCTC agad nagdagan sa Metro Cebu. Kinitungod sa nasinating alkansi sa driver sa mga modernized jeepney niini na sa pagsulbong sa presyo sa mga produktong petrolyo ilabi na sa krudo o gasolina. Atod sa chairperson sa FCTC na si Ellen Maghanoy, pila na lang ka mga driver ang nisukol pagpamasada taliwa sa maong kalambuan o giingon nga naghanoy. Panawagan ni Maghanoy ngadto sa gobyerno nga ibalik sa tag 50 ngadto na sa 60 ang matag litro sa krudo o i-subsidize ang sobra niini sama sa gihimo sa ubang kanasuran. Nabalaka ang chairperson sa FCTC na kung way laing mahimo ang gobyerno gawa sa paghatag og ayuda sa piniling mga driver wala unyay mulahutay sa mga driver sa pamasada. Alas 7:14 na sa buntag, kapin 20 ka mga cadets sa PNPE gibubuan og muryatik. Unsay nakaon aning kagwang mga igala. 20 ka mga underclassmen o first year cadets sa Philippine National Police Academy ang nakahiagom og third degree born human sa giingong Hezeng sud sa akademya. Suma ni DILG John Beck Remulla ibubuan ang likod sa mga cadets og sagol nga liquid, susa og muriatic acid nga miabot pa sa ilang pribadong parte o may hinungdan sa grabing paso sa kalawasan. Ipailawom na sa investigasyon ang insidente samtang gipatambalan ang mga biktima. Alas 7:15 na sa buntag, pero 7 gidayeg ang duha ka pulis sa pagluwas sa driver nga na aksidente sa Mandawi. Gidayeg sa pero 7 ang duha ka pulis nga may sugong nakaluwas sa usa ka driver gikan sa nagdilaab nga sakyanan human sa Bangga sa dump truck o pribadong sakyanan sa Mandawi niabto nga Abril 12. Dali silang biresponde o gilawas ang biktima o gisiguro ang kaluwasan sa lugar samtang miabot ang mga rescue team. Ang maong duha ka pulis na ilhan nga mao sila si Patrolman Glenn Rosales mo'y nagpagawas og nagbira sa baog nga driver o si Patrolman Warren F. Luma mo'y nagmando sa trapiko aron masiguro nga wa pay laing maagian sa maong nahitabuan sa David. Alas 7:16 na sa buntag, usa sa duha ka snatcher sa dakbayan sa Talisay nadakpan sa kapulisan ng usa sa duha ka suspect sa snatching incident sa barangay San Roque, Suma ni Talisay City. Mayor Samsam Gulyas ang suspect nadakpan niadtong Domingo pinagi sa hot pursuit operation samtang ang iyang kauban nagpabiling naglaya. Matod sa otoridad giingong gikawat sa mga suspect ang usa ka tablet gikan sa usa ka minor de edad na naghulat sa iyang inahan na nilhig sa kalsada ni adtong panahona. Alas 7:17 na sa buntag ug karon atong dawaton ang report ni Alan Rosete ining laing mga nangadakpan nga kontrabando. Lan, in your report, please come in.
Yes, dan salamat ka Bantay Phil sa ato nga balita karong buntaga. Malampuson ang Police Regional Office Negros Island Region batok sa pagpayuhot og sigarilyo og illegal nga patigayon human sa malampusong pagbabag sa binabana nga 25 milyones ang kantidad sa illegal nga sigarilyo og pagdakop sa usa ka individual atol sa usa ka operasyon sa Barangay Tuoy, Himamaylan City, Negros Occidental alas 5:20 sa buntag kagahapong adlaw. Ang operasyon gihimo sa Regional Intelligence Division PRO NIR uban sa koordinasyon sa PIO, NOCPPO, Himamaylan CCPS ug BIR human sa usa ka report gikan sa usa ka confidential information bahin sa ginudahang pagdiskarga sa kahon sa kontrabando nga sigarilyo gikan sa usa ka 10-wheeler wing van. Subay sa report ang mga operatiba diha-diha dayon nagpigayon og surveillance og validation sa lugar diin ilang nga nadakpan ang nagdiskarga sa mga kahon sa kontrabando nga sigarilyo nga misagpot sa diha-diha nga pagbabag sa sakyanan o sa pagdiskubre sa dakong gidaghanon sa illegal nga produkto nga tabako. Moro na ito nakalap nga balita karong buntaga og silipat pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action. Nokad diri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Ro City. Alas 7:18 na sa buntag. O karon sa balita sa Special News. Bantay Balita ngayon, Special News. Engineer nga taga Balamban ipasidunggan sa iyang papel sa Artemis 2 mission. Giyatagan og pasidungog ni Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog si Arian Nicky Hubay Lazaro tungkol sa iyang kontribusyon sa Artemis 2 mission sa NASA. Si Lazaro usa ka senior materials engineer sa Orion Fracture Control Team. Adunay dakong papel sa pagsiguro sa kaluwasan o kalig-on sa mga kritikal nga sistema sa spacecraft tungod sa iyang gigikanan nga masubay sa Balamban. Ang iyang kalapusan nagdaog dakong garbo di lang sa iyang pamilya kundi sa tibuok lungsod ug nagsilbing inspirasyon sa mga batan-ong nangandoy nga mahimong siyentista o enhenyero. 151 kapit na bakunahan sa 9 na ADAF Mall Base Drive sa Cebu City. Usa ka pit vaccination o adoption event sa Cebu City niadtong Abril 11 sa Ayala Mall Central Block. Nakaserbisyo sa 151 kapit nga nabakunahan o nakatabang sa siyam kahayop nga makakita og permanente nga panimay pinaagi sa adopsyon. Suma sa mga organizer kini na aga pinakadaghan nga turnout sa usa ka mall-based vaccination drive nga nagpakita nga epekto ang pagda sa serbisyo duol sa mga tao alang sa mga wa nakaapil. Aduna pay umaabot nga mga drive. Alas 7:21 na sa buntag, upat ka panimay na ugdaw sa miulbong sunog dito sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang sitwasyon sa usa ka residential area sa sitio Tugas, Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human miulbo ang sunog og nakalanat og hapit usa ka oras Atog milabay nga adlaw nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma alas 12:59 sa hapon og nakontrol ang maong sunog mga alauna 17 na og himpit nga napaong pagka alauna 58 base sa datos sa kabomberohan. Upat ka mga panimay ag naugdag og wara hinooy natalang nakalas o naangol sa baong insidente. Usa ka gitanaw nga anggulo sa kabomberohan nga ang nagsugod ang maong sunog sa usa ka outlet. Delivery rider nga nag-ikis-ikis sa pagpadagan, misurrender.
Mao kini ang bugtong rason sa usa ka delivery rider hinungdan nga nagpaikis-ikis siya sa pagpadagan sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay ni adtong adlawng Sabado. Sigon sa 37 anyos nga rider, iya kining gibuhat human siya nakamatikod nga adunay nagsunod-sunod kaniya nga laing nga motor. Apan iyang gihimakak nga siya lango sa ilimnong makahubog ni adto gahigayuna atol sa pagpatimaw nini sa buhatan sa City Tuda. Siyuhan siya og reckless driving. Alas 7:22 na sa buntag, LTF RB7 Director may bisita ni Gobernador Pamela Barre 4 aron hisgutan ang magalakang pagtabang sa transport sector. May bisita sa buhatan ni Gobernador Pamela Pam Barre 4 si Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTF RB7 na si Absusamin o Abusamin Matuan. Niadtog milabay nga adlaw aron hisgutan ang mga programa sa ahinsya nga nasubay sa nasudnong kagamanan paghatag og alibyo sa transport sektor, ilang sa mga driver o operators kundi lakip na usab sa mga konsumidor nunot sa ining nga krisis sa gasolina. Ilatag ni Matuan nga karong Miyerkules Abril 15 ni Edigat tuiga gikatakdang ipahigayon ang paglusad sa service contracting program alang sa paghatag og alibyo sa kalisod nga nahiaguman karon sa transport sector. Ang mga operators o driver makadawat og subsidy samtang ang mga pasahero makapahimos usab sa 20% nga discount sa plitihan. Hangop ni Barre 4 ang maong inisyatiba ug may pasabot sa kamahinungdanon sa usa ka hiniusang lakang tali sa Kapitolyo og LTF RB7 aron malibyuhan ang kasamtang krisis nga nasinati. Gadiin gikalipay sa maong gobernador. Alas 7:24 na sa buntag, sunog miulbo kagahapon sa hapon dito sa may barangay Paknaan sa dakbayan sa Bandawi. Miulbo ang dakong sunog sa Zone Tamates, barangay Paknaan sa Risgutag Siyudad. Di niabot nga to sa second alarm ang status sa maog sunog og na under control sa alas 2:56 sa kadlawon. Padayong gisubay sa kabomberohan sa Bandawi City kung unsay hinungdan og sinugdanan sa maong sunog. Alas 7:25 na sa buntag, auto na sunog human na bangga sa dump truck. Nasunog ang auto human na dusmo. Kini sa luyo gabahin sa usa ka dump truck sa ubos gabahin sa flyover sa Magikay sa dakbayan sa Mandawi Magalauna. Itong milabay nga kadlawon noon luwas ra ang driver sa bawang nasunog nga auto ug padayon pang gisusi sa mga otoridad ang nahitabong insidente. Kadili pa ang balita sa regional. Balik ta human lamang sa testimonya ni Dr. Bani. Doc, please come in. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health.
At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Fapi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto-Fapi, 100% natural, may gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto-Fapi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Fapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Fapi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Alas 7:30 na sa buntag. May pagpaminaw ron bagay gala sa ako agbayaw. Si Lisbeth Katolpos Borja. Ingon ba abo aga kani principal sa Abiliana National School si Nathaniel Flores. Tuwa na karon bagay gala sa Gutong National High School. Good morning Idol Phil Asendiante. Ug sa tanang tigpaminaw. Ako gabayaw bagay gala si Litbet o si Lelebet Katolpos Borja. Good morning bro, Phil Asendiante. Mainaw po bagay gala sila si Renren Ramos. Ako bangod si Bernie Asendiante. AYJ, si bro Kabantay Kinrom, si bro Lispo, o si bro Chris Satina. Kaya daw sa bagay gala si Ronel Jamakon. Alas 7:30 na sa buntag og karon sa regional news. 4.0 magnitude nga linog mi uyog sa Tigbawan. Elo usa ka 4.0 magnitude nga linog aga mi uyog sa lungsod sa Tigbawan sa probinsya sa Iloilo. Kagahapon ga adlaw din na sinati mga alas 4:57 na sa hapon aga sentro sa linog nahimutag mga 3 kilometros sa bagatang kasadpan sa Tigbawan og adunay ka babuon nga na po kilometros na record ang instrumental intensity sa Jordan, Guimaras og Iloilo City. Pantay Balita ngayon, National News.
Alas 7:32 na sa buntag, PBBM naghatag og kasiguraduan nga himsog siya og wa siya seryoso nga gipamati sa kalawasan. Si Ferdinand Marcos Jr. mitubag sa mga miyembro sa media ni atong o kagahapon ga adlaw kaliwa sa nagkalat nga mga hungihong bahin sa iyang kahimtang sa panglawas o ga klarong gipanghimakak sa mga aligasyon nga siya adunay sakit. Matod sa presidente, I'm in very, very good health. Matod pa niya. O midugang pa. Now you know who the liars are. Yang gipang balibaran usab ang mga espekulasyon ayon sa iyaga kahimtang o gipasiugda. Ang mga balita nga siya masakiton o dili na makahimo sa iyang katungdanan nga diin iyang gingon nga di kini tinuod. Sawa pa ang press conference, nakita si Marcos nga nagbuhat og jumping jack og bisan pagdagan isip paagi sa pagpakita nga maayo ang iyang panglawas aron tubagon ang magka o kabalaka sa publiko. Alas 7:33 na sa buntag, Kiko Barzaga ni surrender tungod sa mga kaso nga cyber libel. Aga kongresista sa Cavite na si Francisco Barzaga voluntaryong ni surrender sa kapulisan kagahapo ga adlaw human ni gawas ang mga warrant of arrest. Bato kaniya alang sa 8 ka mga kaso sa cyber libel obos sa Republic Act 10175. Ang 27 anyos nga magbabalaod mitugyan sa iyang kaugalingon sa estasyon sa pulis sa Dasmariñas uban ang iyang abogado. O karon ana sa kustudiya samtang nagpadayon ang legal nga proseso. Ang piyansa gi katakda og 48,000 ang matag kaso nga nagtotal kini ngadto sa 384,000 pesos samtang gi napadayon aga kaso sa korte. Atong ang naana sa Pilipinas o giingong hapit na sad madakpan. Ang wanted personality nga si atong ang hapit na madakpan sa miagi nga semana sumapa ni John Beck Remulla aga kaliham sa Department of Interior and Local Government. Atod ni Remulla usa ka saligan nga informant ang nakakita kuno kaga ang dinhi sa Pilipinas apan wa madayon ang iyang pagdakop sa mga otoridad kay dunay matod pagi andam nga kwarta. Aray ko. Alas 7:35 na sa buntag, excise tax sa LPG o kerosene gisuspenso ni PBBM. Gisuspenso ni President Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG o ingon man kerosene. Sa press briefing karong hapon, ipaybaw sa presidente nga ang maoga lakang naghatag og equivalent nga 3.65 centavos nga kunhod matag kilo sa LPG og 5 pesos ingon man 60 centavos nga pag-ubos sa matag litro sa kerosene. Atod sa administrasyon ang maong desisyon kabahin sa bagalakang aron maminusan ang epekto sa nagkataas nga presyo sa enerhiya sa mga kabus nga sektor og mga konsumidor. Sos, PBBM, portig yung gamaya na imong giusok. Crudo gasolina, wagin mo giapil. Iapil na diya. PBBM
jacks aron ihimakak nga siya adunay sakit. Gipakita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga siya nag-jumping jacks aron mapamatud-an nga dili tinuod ang mga aligasyon nga grabe ang iyang kahimtang sa kahimsog. Ang maong lihok gihimo human sa mga espekulasyon sa social media nga nag-ingon nga siya nag-antos og ang seryosong sakit o dili aktibo sa katungdanan. Alas 7:37 na sa buntag, assassination plot batok kang PBBM ibutyag sa gingong kanhi Bagman ni BP Sara usa ka suwat nagipitsahan og Abril 11, 2026 ang nagdani og kontrobersiya human si Ramel Madriaga nagpailang Bagman ni Vice President Sara Duterte. Ingon nga dunay giingong assassination plot batok kang President Ferdinand Marcos Jr. ug ubang pang mga miyembro sa kabinete. Sa suwat giingon ni Madriaga nga adunay plano nga retake sa pagka-presidente og kung dili mobiya sa pwesto aga presidente giingong mahimong hisgutan ang extraordinary measures sama sa impeachment, people power ug ubang paagi. Ang maong aligasyon wa pa gikumpirma sa Malacañang o sa kampo sa Vice Presidente. Nauman nga mutambong si Madriaga sa hearing sa House Justice Committee sa Martes, Abril 14 o karong adlaw bahin sa impeachment proceeding batok kang Sara Duterte. Alas 7:38 na sa buntag, bana ni BP Sara nangayo og TRO batok sa House Supina misangat og petisyon si Attorney Manasis Carpio bana ni Vice Presidente Sara Duterte dito sa Quezon City Regional Trial Court ang magayo og 72 oras o 20 ka adlaw na temporary restraining order o TRO. Aga petisyon nagtumo nga mapahunong ang Supina nag-i-issue sa House Justice Committee nitong Marso 31. Maong Supina gihangyo sa House panel maong mga dokumento lakip na ang income tax returns sa Vice Presidente ug ang iyang bana isip kabahin sa ilang investigasyon. Alas 7:39 na sa buntag, impeachment hearing batok kang BP Sara Duterte magpadayon karong adlaw. Padayon karong adlaw ang pagdungog sa House Justice Committee sa mga impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Bisan pa sa mga petisyon nga gi-file sa Supreme Court of the Philippines sa kampo sa Vice Presidente aron ipahunong ang proceedings. Kaibaw ni Representative Terry Redon na magpadayon gihapon ang mga investigasyon o pagdungog sa Kongreso. Sa City 40 na sa buntag o karon sa balita na sa agricultural. Pantay Balita ngayon, Agricultural News. Pantay Balita ngayon, Agricultural News. Department of Agriculture dili makakontrol sa pagpugong sa presyo sa bugas. Gi-question ni Senator Amy Marcos. Ang papel sa Department of Agriculture DA sa pagpatuman sa Suggested Retail Price o SRP. Human miangkon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Nawa sila'y otoridad sa pagkontrol sa presyo. Matod sa kaliham, mas angay nga ipasa sa Kongreso ang balaod aron matugutan ang ahensya sa pagpatuman og price controls. Pa nagduduwa si Marcos sa maong pahayag og giingong dapat adunay mahimong departamento aron matubag ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Alas 7:41 na sa buntag,
Senator Bam Aquino nagpasidaan sa posibleng krisis sa pagkaon tungod sa pag-uspaw sa presyo sa lana. Nagpasidaan si Bam Aquino sa posibleng krisis sa pagkaon samtang padayon nga musaka ang presyo sa gasolina ug diesel nga nakaapekto sa gasto sa panginabuhian og ingon man production. Matod ni Aquino, dako ang pagsaka sa presyo sa diesel nga nakaigo sa mga mag-uumang mangingisda, mga driver o gagmay nga negosyo. Ipasiugdan niya nga nanginahanglan sa dali nga aksyon sa gobyerno. Nakip na ang pagsuspenso sa excise tax o value added tax sa mga produktong petrolyo. Mga empleyado sa Department of Energy, duwa ka adlaw lang ang trabaho. Mga senador giingong mialma. Nagkainit ang diskusyon dali ni Energy Secretary Sharon Garrean o Senator Amy Marcos human gi-question sa senadora ang mando sa departamento na nagtugot og duha ka adlaw nga on-site work setup. Apan giklaro ni Garrean nga ang maong palisiya bahin sa energy saving measures o gipasalig ang mga opisyal o empleyado padayon na naningkamot pag-ayo tali sa National Energy Emergency. Apan misabat si Senator Win Gatchalian, ang chairperson sa Senate Crisis Committee, ang isyu ana sa optics o pananaw sa publiko. Uyon si Garrean nga nagtanaw pag-usab ang WFH policy aron matubag ang kabalakas sa katawhan. Nadiin mo'y usa sa rason na sila nagkalalis. PBBM gipaniguro na dunay igong supply sa nagunang pamaliton. Ipaniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa press briefing ni ini. Kagahapo ga adlaw nga dunay igong supply sa nagunang panaliton og temporaryong dili mosaka ang presyo ni ini. Paybaw usab sa presidente ang gikuhaan sab ang excise tax sa LPG o kerosene aron mapagaan ang mga pang-adlaw-adlaw nga gastuhan sa mga Pilipino. Dugang ni PBBM nga gipadali usab sa gobyerno ang pagpausab sa mga pagkaon sa nasod pinaagi sa pagkaltas sa taripa o pagpakunhod sa gastos sa transportasyon. Nakip na niini ang piso na Roro Terminal Fee o kaltas sa singil sa mga pantalan aron mamintinar ang pag-abot kaya ang presyo sa pagkaon sa matag pamilya. Nadi pa ang balita sa kauluhan atong tagaan og agianan ang editorial ni Jason Monteclar. Son, please come in. Mag-uban kita nianing bag-ong tulumanon sa Bantay Radio. Kuyog ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Dinhi ato ang tukion ang mga importanteng hisgutanan nga may labot ang lungsod. Tara na, magbantay na kita. Ako ba nahibong kay ko sa makabungol nga kahilom nga gipakita karon sa mga tulpo? Kining Tulpo Brothers, Senador Rapi Tulpo, Senador Erwin Tulpo. Kaila gutaan na nila. Kay bao guta nga kung gikinahanglan nga mutabok na silang sapa nga puno sa piranha para lang nga makakupot og microphone, ila lang buhaton kay naa sila nangabuhi sa pangasaba. Sikat kay na sila sa Manila, champion of the masses, dangpanan sa mga dinaog-daog, makabaog nagputhaw ang ilang hambog. Pero karong mga panahon na mahibong ka nga mas gikinahanglan na unta ang ilang tingog pero pirting hiluma, langas gud unta kay ng mga tawhana. Murago na silang mga train nga nagsaok anang ilahang mga programa. Pero ngano kaha nga kung magtanaw ka anang ilang mga programa karon sa radyo, sa internet, sa television, lahi raman gihapon ang ilang ipasumsuman. Away raman gyapon sa managtiayon, magsigim lagi pong pangasaba og mga tanod nga hubog kay na mated og usa ka saag nga iro. Magsigi gyapon og pangutingkay sa kinabuhi anang mga traffic enforcer kay dian nangulata og driver sa tricycad. Diha ra gyud kutob ba ang ilang abilidad. Pangpiryahan ra gyud ang naabdan sa ilahang grado.
Mauwaw mo, na nga senador na mo, dapat lahi na unta ang tuno sa inyuhang mga sinultihan. Magduda na gid hinuunta kung asa magyud ni nakapusta ning mga tulpo, asa magyud nakapusta ning mga tawhana. Kay nga naman, naay binilyon nga kinawatay sa kwartas magbubuhis pinaagi sa flood control scandal. Gipangsuod na lang gud og malita ang kwarta. Naay mga testimonya nga nanggawas ron diri sa mga balita, pero ang mga tulpo, sa ako nang gisulti, pirtig yung gyapong hiluma. Pero kung naay aways man nagtiayon, o di ba ka aways man naguyab, o di ba ka lali sa mga silingan, pagkadaghan ng komentaryos mga tulpo, hapit na lang gud ilang ipakaon ilang naong diri sa tuwa. Og mauna nga sukad karon, wa na ko'y rason nga angay pa ba nina akong seryosohon ning mga tulpo? Kay imbes unta nga magkalaom, nagkamabaw mahinoon ang ilang mga baruganan sa kinabuhi. So kanusa pagid ka ning mga tulpo nga mo apil sa kumbira, no? Kining kumbira ba sa kinukdanay sa mga kawatan? No? Kini bang apil unta mo sa mangita ug asa gipang suksok ang bilyones ka pesos nga kwartas magbubuhis nga gi suik sa inyo mga kauban rapod nga mga magbabalaod. Unsa man nagpaabot ta kung kanusa ta maithan gyud tiki? Nagpaabot pa mo kung kanusa mo diha makilatan? Og di sa gyud ko mo tuo nga kining way pag-imik karon sa mga tulpo mahugran ni nga neutral kintahay nga wa kunuhay sila gilaban-labanan. Asa ka way gilabanan? Sultian ta mo. Ang pinakapaborito nga duwa-duwaan sa yawa kay ang tunga-tunga ug mao na nga awhagon kuning mga tulpo. Ayaw na mo niya na mga baratuhon nga lantugi. Ari na ta sa mas bugat nga isyu. Dako kay mug plataporma. Sa ako nagisulti, minilyon ang mga naghangad sa inyong abilidad. Daghan kay mug pwedeng mastorya, no? Daghan kay mug pwedeng matuki. Nanagid sa ilang tungod ang isyu sa kawat. Nanagid sa ilang tungod ang hearing, no? Kada simana naghilak ang mga tao kung kanusa i-resume ni Panfilo Lacson ang hearing sa flood control corruption. Pero gisigihan lang na nilag langay-langay. Gisigihan lang nilag dribble. Dapat unta mga tulpo nangumot na mugbuhok. Dapat gid unta nga inyo na nang gipressure si Panfilo Lacson nga dili na langayon. Pero ambot lang kung makasalig pabataan ni mga tulpo. Kay kung maminaw ka sa ilang programa, ay sus, pirtira bagay kayo nga makadaig sa ilang kaugalingon. Kanya doon na rabay panultihon nga kana ko nung mualsa ka sa imong kaugalingong bangko. Sama ra nga imong gikaon ang imong kaugalingong igit. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Og dinhi inyong natungog ang tulumanon nga The Not So Late Show. Kuyog ni Jason Monteclar. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Alas 7:49 na sa buntag o karon sa balita na sa gawas sa nasod. US President nibutyag nga dili siya ganahan ni Pope Leo XVI. Si Donald Trump mingon dili siya ganahan pag-ayo kang Pope Leo XVI human nga ang global nga leader sa mga Katoliko mihangyo alang sa kalinaw. Ining katapusan sa semana sa Santo Papa mihangyo sa mga leader nga tapuson ang kapintasan o siya miingon enough of the idolatry of self and money, enough of display of power, enough of war. Matod sa Papa, aga presidente sa US miingon usab nga si Pope Leo XVI weak on crime og midugang nga napili lamang siya tungod kay Amerikano og ilang gihuna-una nga mao kana ang pinakamaayong paagi aron atubangon si President Donald Trump. Sam sa nang utok ni mo Trump ay gustong gagubat. Russia may volunteer sa pagtipig sa enriched uranium sa Iran. Andam ang Russia sa pagkuha sa enriched uranium sa Iran. Isip ibahin sa umaabot nga kasabutan sa kalinaw uban sa Estados Unidos nga gipitsahan kagahapo nga adlaw aga napakyas nga mga panaghisgot tali sa Iran ug Estados Unidos sa niaging nga weekend
nagapapa sa paglaom sa usa ka paspas nga kasabutan aron permanenteng tapuson ang giyera nga nagpatay sa libuan og naghulga sa mga global nga ekonomiya sa kagubot. Sukad nagsugod kini ni adtong Pebrero 28 ang Russia adunay labing daghan nga stockpile sa nuclear weapon sa kalibutan. Balik-balik nga nagtanyag sa pag-host enrich sa uranium sa Iran isip bahin sa bisan unsang kasabutan sa kalinaw. Blockade nagsugod na kagahapon. Sugod karong alas 10 sa gabi oras sa Pilipinas ang US Navy musugod na sa pagbabag sa mga barko nga musud o mugawas sa mga pair nga gipanag-iya dito sa Iran. Aga lakang ni US President Donald Trump na umol human peace agreement atol sa 21 ka oras nga peace talks dito sa Pakistan. Aga militar sa Iran niulagway nga ang usa ka blakid sa nabal sa US nagitakda karong gabi usa ka illegal o katumba sa piracy nga nagpasidaan nga way mga pantalan sa Gulf nga luwas kung ini kaugalingon gihulga na mao'y usa sa hinungdan o nangadlok ang mga tag-iyag mga barko. Si Keir Starmer sa United Kingdom supak sa pagbabag sa Estados Unidos ngadto sa Strait of Hormuz. Si Keir Starmer miingon nga ang United Kingdom dili mo suporta sa pagbabag sa Strait of Hormuz nga gipaygayon sa United States. Si Keir Starmer miingon nga ang United Kingdom dili mo suporta sa pagbabag sa Strait of Hormuz nga gipaygayon sa United States. Estados Unidos ug Indonesia nagpulong para sa ilang airspace. Ang Minister of Defense MOD sa Indonesia ibutyag nga ang iyang nasod og ang Estados Unidos nagisgot sa usa ka sugyot nga tagan og US military aircraft og access sa Indonesian airspace. Apan giklaro sa habig sa Indonesia nawa pa sila'y kasabutan sa maong nakabot nga hukom. Subay sa tao sa international media nangita ang US og blanket overnight access para sa American military aircraft pinagi sa Indonesian airspace uban sa pagbutyag nga ni aproba na si Presidente Prabowo Subianto sa maog proposal sa pagtubag sa baga report ang MOD ingon nga subay sa usa ka pamahayag ang duha ka mga nasod naghiskot gyapon sa letter of intent diin ang draft dili final o binding. MOD niingon ang control sa airspace sa Indonesia iya sa Indonesia og niduga nga ang mga pakigsabot sa ubang mga nasod manalipod sa soberanya sa Indonesia og masunod ang balaod sa maong nasod. Alas 7:55 na sa buntag ug karon sa ato ng showbiz. Aray ko. Sa nato ani mga igala mo kanta man kita kay gukdon man tang mitag magpapatukar tag kini ang pusong bato. Nagtanaw ra baron mga igala sila si ang principal namo sa una mga igala nga si Sir Nathaniel Flores sa Abiliana National School. Ingon man mga higala nga akong bayaw nga usapod ka maestra. Ningon ni sila og si Renren Ramos og si Bro Kenneth Romero nga nindot man sa gagtingaw pinugnan. Ang ika'y kapiling ko agad. Aray ko. Karon sa
balita na bagay gala sa showbiz. Ang sakit naman, bakit ka nabuntis? Hindi ko akalain. Hindi ko kaya. O karon sa balita na sa showbiz, anak ni Nadia Montenegro mabdos sa unang liwat niya. Matod pa mabdos si Aliana Asensio sa unang liwat nila, sayang banang si Raymond Mendoza. Ug matod pa sayang Instagram, malipayong gipaambit ni kanhi The Seed of Love, star of Celebrity Chef and Real sa iyang pregnancy rebel. 2026 has been a roller coaster of emotions sa kapuso star sa iyang post. Apan matod niya nga dunay nasakitan. Siya si Pila. O karon sa paugnat na sa kusog. Hingpit na nga naangkon sa Denver Nuggets ang number 3 spot sa Western Conference. Humani lagi pabuntog ang host sa San Antonio Spurs. Nag-score og 128, 118 kagapong adlaw ga Lunes atol sa pagtiklop sa regular season regular season sa National Basketball Association NBA. Ang Nuggets nga ning human ilang kampanya sa regular season dala ang 54 nga panalo, 28 nga record. Nakigsangka sa number 6 Minnesota Timberwolves na dunay daog 43 og 39 ang pilde. First round best of 7 playoff series. Ilang bahin ang Spurs na tanggong ng daan isip West number 2 agbong sa 62 og 20 sa playoff first round. Kontrahon sa Spurs ang mudaog sa ka-play-in game tali sa Phoenix Suns o Portland Trail Blazers. Ito bagay gala ang paugnat sa kusog ni kay ni Kenneth Romero. Og karon sa balita na sa panahon. Duha ka igang sa panahon gihapon. Aga masinati. Karog adlaw gadin adunay 36 degrees Celsius ang kainiton. Matod pa sa DOST Pag-asa, usama gyapon sa mga niagi mga adlaw nga kaigang sa panahon sa Metro Cebu nga mikabat og 36 ang kainiton. Noon kaganinang kadlaw adunay pag-uwan-uwan. Wa noon kayo makabundak dinhi sa Metro Cebu. Lain pang balita sa panahon. Super Typhoon Sinlaco mubugno na sa Northern Mariana Island karong nga adlaw. Padayon nga misibog padong sa Mariana Islands, labi na sa Saipan Ruta o Gatinyan ang kusog kayong Super Typhoon Sinlaco na nagdagyapon og kusog nga hangin na moabot sa 280 kph suma sa Juin Typhoon Warning Center. Sa atong mga kababayang OFW nagpuyo sa baga nasangpit nga baga lugar. Ipaibaw ang Pag-asa siguro nga andam og luwas ang tanan tungod kay karong adlaw gilauman nga mulabang na ang sentro sa Bagyo magda og kusog kayong hangin, uwan og storm surge o daluyong. Ug gyapon ang tsansa nga musud kini sa par o makapikto sa Pilipinas. Padayon ta sa pag-ampo alang sa atong mga kababayan na sa direktang maigo sa Bagyo aron magpabiling luwas sa tanang higayon samtang mulabay ang Bagyo. Matod pa sa Pag-asa. Ito mga igala ang mga balita. Ang mga balita hilikay sa bang kabubuton sa The Pride of Alegria Cebu, Mr. Frederick Litihio. Yung man sa iyang asawa nga si Pride of Masbate City. Sa
Di pa natutakupan mga higala ang ato ang panag-uban. Tangin ninyo unyang alas 12 to alauna sa hapon. Ang pulso sa katawan mga higala. Uyon mo, nining gihimo ni John B. Cremolya nga oplan galugad, oplan taples. Nga diin daghan kay bagay gala ang ingon na to ni Chabaw. Isa nagsiminto gani bagay gala naghukas. Gitikitan, gipabayad. Lain pang pulso na to bagay gala. Excise tax. Sa kerosene ug LPG lang ang gihimo ni PBBM. May kana. Anong tagtawad bagay gala sa itong programa Pulsos Katawan alas 12 nga to sa launa sa hapon. Sa ato ang komentary bagay gala. Ito sa pasalamatan bagay gala mga nagtanaw karon. Si Kinrom Kenneth Romero, Alan Espadilla, Claro Poloyapoy, Lanog Pud kadiri sa Tugahok. Naminaw si Ma'am Ara, man si Principal sa Gutong National High School, Sir Nathaniel Flores. Good morning, Idol Phil Asinjete o sa tanang tigpaminaw. Nakitaw sa bagay galang akong bayaw, si Lesbeth Catolpos Borja. Good morning bro, Phil Asinjete. Man sila si Renren Ramos, Chris Atena, Chris Lieutenant Colonel Elmo Yanson Rosales, si Modesta Yanson Rosales, man si Ronel Jamatros. Ito pasalamatan po bagay gala aga baga nag-hook up nga baga radio station. Naho na to bagay gala dito sa Mindanao area. Nagkadaya baga radio station nga nag-hook up. Ang 98.9 Light FM Gihulngan Negros Oriental, 107.1 Rail Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak Lotopan, 95.3 DYEG One Heart Radio sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Paminaw sa bagay gala kong manghod si Bernie Asinjante, ang asawa o mga anak dito sa Tuburan, Cebu. Nausam sila si Ronel Ruyan o uban pa bagay gala mga igagog, mga pag-umangkon sa naasoy lungsod. Sangan sa kinatibok ang Fersa sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong President and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Nakip na usab sa mong Vice President for Admin, Attorney Maiko Zabaliero. Naman akong partner Spikas Lawak, si Kinon Sinisa, umaabot konsihal sa Tuburan this coming 2028 election. Kini si Phil Asinjente mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo mo'y magiya kanimo nga ikaw adunay padulngan. Dagang salamat og mayong buntag, Pilipinas! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all the 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.